17, 1872, ang kolonyal na pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas ay sinakdal ang tatlong pari na kung ngayon ay tawagin natin ay Gomburza. Ang tatlong sekular na Pilipinong pari ay pinagbintangan na nagpasimula ng munting rebelyon noong gabi ng 20 ng Enero taong 1872. Ang tatlo ay inakusahan, nilitis at sinentensyahan na patayin sa pamamagitan ng garote na wala man lamang abogado o nagdipensya tungkol sa ginawang paratang sa kanila. Si Padre Mariano Gomez ay isang banal na pari. Malaki ang naitulong niya sa pagreforma ng lupa para sa mga magsasaka. Ang mga mahihirap at magsasaka ay siya sana ay ipagtatanggol. Padre Mariano Gomez, takpin siya! Hindi niyo ba rin takpin si Padre Gomez? Wala siyang kasalanan! Mga anak, kailangan sa'yo. Hayaan niyo siya. Si Padre Jose Burgos ay isang insulares, tunay na mapusok, aktivista at nagnanasang magkaroon ng reforma sa bayan at simbahan. Siya ay nanguna sa isang malaking pag-aalsang ginawa ng mga estudyante sa San Juan de Letran na ikinamatay ng isang mag-aaral. Bilang sa isang insulares, siya ay maaaring maging paring Dominicano, Recoletos, Agustino o Jesuit. Subalit sa sanhi ng kanyang pagka-aktivista, kanyang pinili ay Pilipinong sekular. Si Padre Jacinto Zamora ay isang sekular na pari. Maraming nagsasabi na ang tunay na hinahanap na dakpin ay isang nagngangalang Jose Zamora at hindi Jacinto Zamora. Ito ay isang pagsusuna ng mga may kapangyarihang Kastila dahil sa pagsusulsol sa mga ito ng mga Kastilang praile at pari na naiinggit sa itinatag na sekular ng mga paring Pilipino. Ang pagsunang ginawa ay upang tumahimik ang mga laban sa kanila, magbigay aral, matakot ang nakararami at upang wag tularan. Mayroon rin na nagsasabi na si Padre Zamora ay isang marangal na paring Pilipino na kaya lamang dinakip ay dahilan sa pagkakalapit niya kay Padre Burgos. Alas 5 ng umaga ng nasabing araw, hiniling ni Gobernador General Rafael Izquierdo sa Arzobispo ng Maynila na si Gregorio Melitón Martinez na bago magarote ang tatlong pari upang lalo sila ay mapahiya at nararapat na ang mga ito hindi nakasuot ng kanilang abito. Subalit ang Arzobispo ay hindi sinunod ang kautusan. Naniniwala siya na ang tatlong pari ay inosente sa ibinibintang na kasalanan. Ang Arzobispo ay nagpatunog ng mga kampana bilang isang muling pagsaludo sa tatlong pari habang ang mga ito ay patungo sa bagong bayan. Sa tatlong pare, ang unang pumanig sa entablado ay ang 85 taong gulang na si Padre Gomez. Sa kanyang paglalakad na ubod-ukod sa katandaan, siya ay nagwika. Tayo magtungo na kung saan ang mga daon ay di titinag kung hindi pagagalawin ng may kapan. Si Padre Gomez ay may nahuupo sa silya ng garote. Isinagawa sa kanya ang pagpatay.
marinig ni Padre Zamora na tawagin ang kanyang pangalan, ito'y umakyat sa entablado na wala man lang na sinabi. Matahimik at mahinahon nagpalagay ng itim na tela sa kanyang muka at umupo sa silya ng garote. Natulala na tila ang lahat ng nangyayari ay isang panaginip lamang. Nanginginig ang buong katawan at namamalipit habang hinihigpitan ang panakal na garote. Matapos magarote ang dalawang kasamang pari, si Padre Burgos ay pumanig sa entablado ng kamatayan. Si Padre Burgos ay mahinahon na umupo sa silya ng garote, subalit bigla itong tumayo at sumigaw. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? Diyos ko! Walang katarungan sa mundong ito! Pagkasigaw niyang ito, lumapit ang berdugong sa kanya'y papatay. Ang pari ay malungkot na minasdan ang mata ng berdugo sa mga butas na hindi natatakpan ng saplot sa muka at mahinahong dugo. Anak, pinapatawag kita at tuloy mo lang kung ano ipinag-uutos sa'yo. Ay umupo na sa garote at tinakpan naman ang kanyang mukha. Habang hinihigpitan ng berdugo ang kahoy at bakal na panakal sa leeg ng pari, si Padre Burgos ay Bakit naman, sumisigaw. Panginoon? Magkupit po ninyo ang isang kaluluwa ng isang Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, Ang mga labing bangkay ng gumbursa ay ibinaon sa isang sulok sa sementeryo ng Paco na wala man lang inilagay na krus o palatandaan. Tunay na kahabag-habag ang hinuntungan ng tatlong pare na nagsilbing bilang pinky kay Rizal at naging mitya ng hipagsikang tinatag laban sa kolonyalistang mga Kastila. Nang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Camera action. Camera action. Padre Mariano Gomez, Action. hindi nyo ba rin dakpin si Padre? Action. 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 Ako ay inosente!
Action! Oh, Waki! Amazing! Amazing!